Yun, hindi ko pala nakwento yun. So, nagtanong ako sa kanya, nagpropose ako sa kanya sa Baguio, Holy Week last year. So, yung plano ko talaga sobrang simple lang. Nasa Camp John Hay kami, yung hotel namin. Actually, hotel ng mama niya. Tapos yung kapatid niya, minsan doon din siya nagsistay. Kami yung family ko, sa iba kami nagstay. Anyway, nung naisip ko nasa Camp John Hay sila, maglalakad-lakad kami sa mga puno, ganyan. Tapos bigla na lang akong magpapakita ng ring. It didn't happen. Pero hindi natuloy. Wala natuloy sa plano ko. Kasi ang daming nangyari. Wait lang, ako na magtutuloy, mami. Hindi ko na chever ka pa. Tapos? Hindi natuloy kasi we had an argument in my brother's hotel room, my younger brother's hotel room. We were having an argument. Kung ano yung argument, wana, huwag na. Pero babalitak-takan kami. Hindi ko na nga maalala. Tapos sabi niya, naku, ako tanda ko pa, chika ko sa'yo later. Tapos, sabi niya, ano tawag dito, mahal, huwag ka naman ganyan, ba't ngayon ka pa gumaganyan? Tapos sabi niya pa, ano to, Holy Week pa naman, gumaganon pa siya, kung ano kinalaman ng Holy Week dito? Sabi niya gano'n, mahal, Sabado ngayon, ganyan, huwag ka namang ano, tapos hindi ko maintindihan, ba't siya pa ulit-ulit, na bakit ngayon ka pa nagganyan, ba't ngayon ka pa nagganyan? Eh syempre kataasan nung init ng ulo ko, di ba? Tapos hanggang sasabi ko, tapos nagbabanggit siya tungkol sa, parang daw gusto kong, yun? May sinasabi mo, wedding? Hindi, yung sabi ko, ang ganda kasi ng room. Sabi ko, pag nagkabahay tayo, gusto mo ba ganito yung style? Kasi parang gusto ko ganito. Tapos sabi niya, tatanong-tanong ka ng mga ganyang bagay, hindi ka pa nga nagpo-propose sa akin. Sabi niya ganun. Ayoko kasi nung parang pinapa-feel niya sa akin, pinapakita niya sa akin yung future nang wala pa naman. Feeling ko it's unhealthy for our relationship to think that far when in the first place, wala pang ring. So sabi ko, grabe siya. Sabi ko, ano ka ba? Ganyan ka na ganyan. Tapos nakakatawa. Di ganyan, ang taas-taas ng emosyon ko. Hanggang sa nakaluhod na siya. Tapos pagtingin ko, chika, chever. Pag ganun ko, nakaganon na siya. Sabi ko, oh no. Asan yung ring? Nakalimutan ko eh. Sa bahay. Pero anyway, so yun. So pagkakita ko din sa sobrang gulat ko, ang taas nga ng reaction, di ba? Di tumakbo ako. Nagtago ako sa CR. Kasi nataranta kasi wala ngang voice eh. Pag makita mo ngayon yung mga proposal, sabi ko, wow, sobrang ganda. Ako tumakbo sa banyo. Ay nako, nakakainis talaga. Tumakbo ako sa banyo, naghilamos ako, tapos chinik ko yung itsura ko. Kaya ka sumagot ng yes? Hindi. Paglabas, kumakatok siya, sabi niya, be, ayaw mo ba? Be, ganun. Sabi ko, magkumamaya na, wait lang. Tapos yun, tapos paglabas ko na, ayun na. Sabi pang, ganun lang. Pakyut na, irita. Ayun, ganun lang. Kayong dalawa ba parang, hindi na ba naisip na too young pa kayo to have a family? No. No, actually. Kasi 4 years, nag 4 years na kami nung wedding namin eh. At that time kasi, parang iniisip namin, sa dami ng ininvest namin, time, hindi lang time, emotion, kasama na rin pera, di ba? Parang, saan pa ba pupunta to? Eh ako naman, sure na ako sa kanya. Tapos dumating din sa time na tapos dumating din sa time na si Lord yung nangusap sa amin na parang masaya daw siya sa relationship namin, pero hindi completely. Kasi nga parang hindi pa niya nabibigay yung buong blessing niya sa amin as a couple. Siguro din kasi, kaya I don't feel like in my part, I don't feel that I'm too young to get married. Because, alam mo, Alvin talaga, and I wouldn't get tired of saying this because this is my way of honoring my husband, for him to know how much I appreciate him. Because during our relationship, umpisa pa lang, I've been very vocal to Alvin with my boundaries as a woman. I tell him na, bago pa lang, siguro wala pa kaming 4 months, I told him na,
if you don't, if you have no plans on seeing our relationship na someday I will be your wife, let's end this now. Because I don't get myself into relationships na parang, okay, 2 years tayo, tapos magbabago ako ng boyfriend. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon, ng emosyon. Because I am a very emotional person and I didn't grow up having a father. So, alam ko na when I love a man, I really love him with all my heart. Alam mo yun, next to God, I'm really, he's next na talaga to God. So, ako parang, in-inform ko na talaga siya ng ganun. And Alwin talaga has been very respectful of me. That's why when he asked to marry me, and I know na it's not because of his financial stability, it's not because he has a house, he own a house or something, but it's all because he has faith kasi in the Lord. That's why I have faith in him, na despite our young age, kung ano yung isip ng iba, we can make it talaga. First boyfriend mo siya? No, he's my second boyfriend. And you know, God talaga, sobrang na-break. Hindi ko to sinasabi that time when my ex-boyfriend and I broke up. Kasi ayokong maging emotional kasi on TV. Ayokong maging emotional sa write-up. But during that time, talagang durog na durog talaga. Kasi yun yung first relationship ko eh. And that's when I met God actually. Doon niya ni-reveal sa akin na, anak, kasi dapat parang when looking for a partner, when waiting, you should wait for someone who loves me first. So that he would know how to love you. So, doon din ako natuto, like, kung paano na dapat, hindi pwedeng, he's handsome, he's good looking, he has a nice body, na hindi pwedeng yun lang yung basehan mo. Alam mo, balik mo kami dun sa 4 years ago. Paano mo nasabing siya na? Kasi parang, nung naging kayo na, nabalitang naging kayo na, walang dire-diretso na kayo hanggang sa makasal kayo. Paano yun? Ako masasabi ko nag-start nung una kasi parehas kaming February 12 to, di ba? Oo. Actually January kami nag-meet. And then after nun, nung naging okay na kami, tapos naging solid na kami. Parang na-realize namin na parehas kaming heartbroken, ganyan. Pero parang kaming dalawa, parang kaming nagko-compliment sa isa't isa kasi kapag siya yung namamblema sa past niya, tinutulungan ko siya. Pag ako yung namamblema sa past ko, tinutulungan niya ako. And then dumating sa point na sabi niya, hindi natin magagawa ito na tayong dalawa lang. So kailangan natin ng mga pusa. Hindi, joke lang. Joke lang. Seriously. Sabi niya, hindi natin kaya ito na tayong dalawa lang. Kailangan natin si Lord. So doon na nag-start naman, nag-victory kami. Siya nagdala sa akin. At first, binigyan niya ako ng devotions book. So, 1 year yun, everyday may babasahin ako. Tapos, one day, sabi niya, tara, attend tayo ng church. Sabi ko, saan? Sabi niya, sa may U-Belt, may victory dun. So, puro mga bagets yun nandun. Para feeling natin, bagets din tayo. Hindi. So yun, dinala niya ako dun. Iba yung... So, yung foundation talaga ng relationship is the Lord. Yes. And dapat lahat tayo, lahat ng relationship natin, dapat nasa gitna sila. Kasi walang relationship pag wala. Kailan yung first date na ba? Sabi ko kayo na first date nyo? Oh my God! Walang kopyahan Oh my na. God! First date?